lalabas na sana ako last year. Pero inantay ko itong buwan na ito dahil ito ang 48th year. 40 means a lot. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika-48 ngayon, ngayon. So inantay ko itong buwan na ito project ni Bongbong Marcos. Pinagyabang niya na natapos na, wala pala. From Ilocos Norte up to all over the country, walang flood control. Puro pinabayaan niya ang grabe corruption eh. Dinamay lahat, halos lahat. Ako allocable hindi lang sa congressman. Nabigyan din si special assistant ni President. Si Nagdameo. May allocable din. Saka si Executive Secretary, 8 billion ang allocable nila. So, binigyan niya lahat para hindi siya mabintangan, para walang umangal. He tolerated grabe corruption para makapagnakaw lang na walang makapag-sita sa kanya. Yun ang tunay na nangyayari, mga kababayan. So, magising po tayo at hindi na po tama itong ginagawa nila. Now, nasa Guinness Book of Record na ang tatay nila. Greatest robbery of government. At akala ko nagpatulong sa akin na tumakbong presidente. Vice President lang gusto. Sinabi ko, presidente muna, pero pag nag-file si Sara, babaka dahil protected ka lang kung vice lang gusto mo. Yes, Manong. Mabait naman nung araw si Bongbong. Hindi ko kalahin na ganito kasalbahe. So, tuloy natin yung yun. 40 years. 40 years. A tale of two Marcoses from father to son, a legacy of corruption. This is truly the biggest corruption scandal in the Philippine history. Noong last year, kung napansin nyo sa record, nung sinabi niya na maya naman kayo, right away, pinuna ko na. Dahil mula nung pinahiya ako sa Japan, nagtaka ako, pinag-aralan ko na, I scrutinized it, I studied it, I analyzed it. Kaya pala, ininsulto na ako sa Japan dahil may gagawin silang masama. So, pinag-aralan ko rin siya mula nung binastos ako sa Japan. Kaya, napag-aralan ko lang to. Kaya, lalabas na sana ako last year. Pero inantay ko itong buwan na ito dahil ito ang 48th year. 40 means a lot in the Bible. Saan yung mga 40? Ito ko na. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika-48 ngayon, ngayon. So inantay ko itong buwan na ito para maging 40 because 40 ay malaking bagay sa Bible. Ang ibig sabihin ng 40 is the completion and the start of a new beginning. Marami pong 40. Labas yung mga lahat ng 40. It rained for 40 days and 40 nights, Noah. Moses fasted for 40 days before he received the Ten Commandments. Jesus fasted for 40 days. 40 years Israelites wandered to serve in search of the promised land. 40 years Moses reigned over the Israelites. 40 years King David reigned. 40 years King Solomon reigned. So very significant ang number 40.
Kaya sigurado ako, eto, divine providence. Noong napatalsik si Marcos Sr. noon, 1986, he was 68 years old. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. So, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon, the soonest possible time. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Dahil nasa atin ang katotohanan, hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Yes. Exactly 40 years apart, Marcos Sr. was ousted from power. The country again reaches its 40th year. That may be seen as a symbol of and will lead to removal of Bongbong Marcos at any moment now. So, tapos na ba tayo? History is repeating itself. Divine Providence number 40, the Bible means the completion and the start of a new beginning. Okay na? Okay. Diskaya, 1 week, 1 day. Ayan. Si Diskaya, itong dalawa ito dapat testigo. Dahil sila nakakaalam. Kinulong na si Diskaya dahil siya nagsasabi noon na unang September, tinanong ang ICI, sino ang mga binigyan yung pera? Sabi ni Diskaya, Calatrava. Who is Calatrava? Siya ang head ng President, Office of the President for the Visayas. Ang asawa niya, kapatid ng asawa ni Martin Romualdez. Siyang tumatanggap, siya nagbibigay ng project, siya tumatanggap ng mga 25%. Calatrava. Kaya, ang mismo nagpatanggal, si Chairman Reyes ng ICI. Tanggalin yan, di pwede ilagay yan. Doon tayo susunod. So, mga sumunod, sinabi ng mga binigyan, tapos nakalagay pa ron, binigyan namin ng 20 million sa pinagawa ni Speaker Martin Romualdez na radio station niya. Dahil maraming binibili ngayon ni Martin Romualdez sa radio station. So, ni-renovate nila yung radio station, they spent 20 million. Binigyan namin 20 million, sabi ni Diskaya. Wag mo ilagay yan, tanggalin yan. Reyes mismo nagsasabi, Chairman, ICI, kanukuha ng ICI, nawala na lahat ng member, si Reyes na lang naiwan na sinungaling. So si Sandico, 121 days bago nakasuhan, pinilit nila kinasuhan after 121 days. Nung nakahalata si Sandico, na nilalaglag na dahil nagpaalam na babalik na, huwag muna, kami bahala sa'yo. Masyadong mainit pa. So, diyan ka muna. Nung nakahalata na nilalaglag na siya, nagsalita na. Doon nagsalita, 7 days. May kaso, may warrant of arrest. Yan ba justisya? Wala, kanukuha ng justisya dito sa ating bansa. So, etong dalawa ito, importante testigo ito dahil sila nakakaalam. Ngayon, hinahanap na yan. Pag pinatay yan, wala na testigo. Si Diskaya, dapat ilabas para magsalita. At saan tayo magsusumbong? Wala. So, kung wala, sa taong bayan tayo magsusumbong ngayon. So, after this, we will schedule a one-time, big-time rally. And, nagigiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Wow. Now, I'll read to you
a open letter to General Brunner, the head of the Armed Forces of the Philippines. Sir, isa pa po. Sir, meron pa po isa. Orly. Ito, nasabi ko lang kanina, si Orly Gutesa, tinago na ni Martin Romualdez. Babalik ta rin para gamitin nila. So dapat yung mga Navy, ano ba siya, Navy or Marine? Kayo mga Marine, hanapin nyo yung kasama nyo. Inuuli na ito, binaligtad na yata. Para gamitin nila, dahil siya nagturo kay Martin Romualdez.